sa bangketa ng Quiapo mabibili itong gamot na Cytotec na ginagamit pampalaglag. Dahil ngayon, kabilang na ito sa mga cyberdroga o mga illegal na gamot na binibenta online. Napasok ng XXX ang isa sa mga website na pinagbebenta ng Cytotec at doon nabuking namin ang operasyon ng ilang dealer na nauwi pa sa pagkakasakote sa isa sa mga notorious na supplier ng cyberdroga sa internet. Ikatlong linggo ng Oktubre nang matanggap namin ang sumbong sa email ng isang nagpakilalang si Joan ng Cavite. Ibinubunyag niya ang lantarang bentahan ng Cytotec o gamot na pampalaglag na ngayon ay isa na rin daw cyberdroga dahil mabibili na sa internet. Tumanggi si Joan na humarap sa kamera. Sa halip ay tutulungan na lamang daw niya kaming makapasok sa naturang forum. Sa website na iyon, bumungad sa amin ang babalang ito. Kasunod ng samot-saring mensahe mula sa mga vloggers. Help me naman. I'm 1 week delayed. Where can I buy the original ones? Please, I need help. I've been faked too by Cytotec from Quiapo. Pero ang mas maraming vlog ay ang tungkol sa mga nagbebenta ng cyberdroga na pampalaglag na may numero pa na mga nagtitinda nito. Noon di sinubukan naming mag-iwan ng mensahe sa website na iyon. At makalipas lamang ang halos 2 oras, 3 tao ang agad na nag-text para magbenta ng Cytotec na isa na ngayong cyberdroga. Bentahin ng mga dealer na ito na urig at free delivery pa ang o-ordering Cytotec. Kalaki pa ang mga pangakong tulong at panghihikayat na magpalaglag. Ang problema, nang subukan na naming makipagtagpo, wala sa kanila ang pumayag na makipagkita at sinabing through money transfer lamang daw sila kung makipagtransaksyon. No'y naramdaman namin na mas matatalas at mailap itong mga Cytotec dealer sa internet. Paliwanag ng Bureau of Food and Drugs taong 2002 pa nang tuluyang ipapan sa publiko ang paggamit ng gamot na Cytotec na naunang inilabas noon bilang gamot sa ulcer. Ang Cytotec dati is inaprubahan ng BFAD for the treatment and prevention of gastritis. Para siya sa ulcer. Yun yung indication talaga na inapprove ng BFAD. It was in 1994 kasi nakita nga may mga reports na dumating sa BFAD na ginagamit siya as an abortifacient, yung pampalaglag. So with that information, restrict ng BFAD yung selling na doon na lang sa mga tertiary hospitals at saka doon sa mga big drugstore chain. At sa isang advisory na inilabas noong Agosto taong 2002, mas nagigpit na ang ahensya ukol sa pagbebenta at paggamit nito. Ang Cytotec o ang misoprostol ay unregistered drug product na siya at kung sino man ang mahuhulihan o makikitaan nito ay considered a violation of the Republic Act 3720. Gayunman, dahil nga walang gusto makipagtransaksyon ng personal sa aming undercover agent na mga panahon yun, ay minabuti na lamang naming maghintay na lamang muna. Hanggang nitong Martes ng tanghali, isang text ang natanggap ng aming agent mula sa nagpakilalang si Diggy Dongdong. Kaagad itong nanghikayat na bumili ng Cytotec sa halagang 2,000 piso. Na magkasundo na, pumayag itong makipagkita sa isang lugar sa Quezon City. Noon din ay nakipag-ugnayan ng XXX sa Quezon City Hall Police Office para sa isang entrapment operation. So yung ating suspect na magbebenta ng Cytotec, yung illegal drugs, magbimit sila ng ating informant dito sa area na to. So pipwesto tayo na medyo malapit sa area at once na ma-consummate yung bentahan, sabay huli. Malapit sa mall na napagkasundo ang tagpuan, bumaba na ang aming mga asset na kargado ng spy camera. At sa harapan ng tindang ito, matyaga kaming pumoste at naghintay. Ilang text ang ipinadala ng subject na nagdidiktang makipagkita sa ibang lugar. Inakala naming hindi na ito sisipot. Pero baka
Makalipas sa mahigit 2 oras, ay saka ito lumutang. Actually, yung number na order ko online, so sobrang dami. Tapos kaya hindi ko supposed to, yung credit card ko kailangan magyari. Gano'ng kadalas ba ito inumin? Kaya sa gabi, dalawa. Ay. Lagi mo sa gabi. Yung talagang sobrang sagal. Itik-tik ka talaga. Dalawa sa isang gabi, isang araw. Ano lang yan, kunwari nag-delivery ko ngayon. Bukas ng mga 5, meron na yan. Agad na iniabot ng subject sa aming asset ang mga gamot na pampalaglag. At na magkabayaran na, Saan? Oo, ikaw maipit. dito na siya nilapitan ng mga operatiba. Mali na po rin po ko yung scandal ngayon. Kaya ninimik po ako kasi. Kaya kulang nga ito, hindi kulang talaga pag sinabi ko sa atin. Pag-ingat talaga ako. Isinama ang sospek sa tanggapan ng pulisya. Doon na diskubre ng mga otoridad na may tao pang nasa likod ng nahuling babae. Kung kinukuhanan mo, doktor ba yan? Hindi po. Pharmacist? Ano? Sa ano lang po, yung mga titinda ng herbal. Herbal. Ito ng herbal. Saan ka na yan? Sa Novaliches po, Novaliches. pupuntahan po natin ngayon. Pero nagboluntaryo itong sospek na makipagtulungan sa pulis. Nagpasya ang mga operatiba na gawin siyang state witness. Dahilan para itago namin ang kanyang katauhan. Pharmacist. Tutulungan ka nga na. Flor po, pangalan. Sinong floor? Sa ate Flor, hindi ko po kilala. Basta po, doon lang po kami nagkakilala. Nung nagkakilala. Ilang beses mo nakaharap si Ate Flor? Ano, twice lang. 2 beses. Sa 2 beses na yun, nakakuha ka sa kanya ng gamot. Ayon sa ngayon witness na nagpatago sa pangalang Kelly, mas madali raw makahanap ng bayan ng pampalaglag sa internet kung kaya't dito niya naisipang magbenta. Kasi po sobrang dami po talagang dahil po talagang naghahanap po. Marami din pong girls na humingi ng tulong po. At bagamat maliwanag naman sa kanya na iligal ang kanyang pinasok, ay napilitan lamang daw siyang gawin ito. Gusto ko lang pong bawiin yung ginastos ko doon sa binili ko na 20 pieces. Kasi hindi niya po ako bibentahan kung hindi ko bibili yung 20 pieces. Sa kalagitnaan ng aming panayam, ay napagalaman naming isa palang biktima ng talamak na bentahan ng Cytotec sa internet, si Kelly. Bago ko po ako nakabili ng gamot, dyan na po ako nagre-research. Kasi po nag-research ako about dun sa Cytotec. May nabasa po ako na post na dun sa Novaliches Bayan. Meron ako makikita na titinda original. Sikat raw sa website na iyon ang babaeng supplier niya ng Cytotec na tinukoy niya sa tawag na Flor at taga Novaliches, Quezon City raw. Tatanungin ka kung generic o branded yung bibili mo. Tapos tatanungin kung ilang months. Sa ano niya, sasabihin kung ilan. Tapos kung paano mo gagawin. Tapos may bibili siya ng parang papel. Tapos lalagay niya yung number niya kung may tanong.